huwag mong galawin niyang inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papalusutin. Yung mayor ako, nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi, ma'am. I can't quantify it. But sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place or there was law and order. Sumusunod naman lahat. Malinis ang Davao. Sumusunod naman sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito. Pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Punta kayo sa ibang lugar, ayod. May sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it again. Mukhang mai-insulto rin sila. Pero umalis kayo. I'll give you the chance. Pero napakawala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na, at may record ka sa database sa national, mag-ingat ka talaga kasi kunting kakamali yan. Tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka o hindi, strange as it may seem to you to hear it, maybe, para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukul pera, at minsan may business na may sinasaksak. Alam mo, we always pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least bigyan mo kami ng time limit. Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy Rodrigo ka. Yan. Pero kung wala kang binatagang time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may ma-rape, at least one rapist a day, one kidnapper a day, minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Po, malinis itong sabihin ko, diba? Hindi lang ako makatakbo dito. Katakbo ako ng mayor dito. I will not mention a particular city. Sinabi kong umalis kayo dyan, bigyan ko kayo ng cement trunks na bilihan ko kayo. Diyan sa Baklaran, marami dyan mura. Maglangoy ka, huwag ka nang huminto. Basta langoy ka na lang hanggang saan ka mag-abot. Putin na mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito, may baril po na mo. May katanungan pa, MJ? Ay, one more. MJ. Sir, ako ulit. May pinapataro po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema rin po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Apo. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before
Na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm. Sir, disaster response, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless, sunod-sunod po ang mga bagyo, the latest is Super Typhoon Christine, and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, kay Mr. Marcos, awa naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon or every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police, pati military. Alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat or a boat somewhere na pwede ka na. Automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police. Dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, kaawa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman ang tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Na ngayon, kayo mga military and police, I know you are overworked, overtasked. Because galing ako sa Malacanang. Pagpasensahan na natin yan kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we on our organization sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan ganito at the fastest way really for a reactive move, police patrol. Alam ko nakakaawa, pati police, especially if they are put to task for being flagged na ito pagkukulang, hindi madali yung trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog o duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, yung mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na aabutan natin na gano'n, we'll just have to make it. Masama man pakinggan, pero pagpasensahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Okay, next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections